Hi everyone, my name is Joseph and welcome back sa aking channel. Sa video na ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga mahalagang bagay na dapat mong tandaan kung ikaw ay gagawa ng essay. Bago ka gumawa ng essay, dapat meron kang purpose or yung goal mo. Ano yung gusto mong makuha ng readers mo sa'yo? Ano yung gusto mong malaman nila tungkol sa iyong sinulat? Napaka-importante ng goal or purpose para magkaroon ka ng concept kung ano yung gusto mong isulat at gusto mong ipahayag sa iyong mga readers. Pangalawa ay yung proper organization. So, kailangan meron kang proper organization ng ideas. Much better na gumawa ka ng outline para nakikita mo kung ano yung mga important details na ilalagay mo sa iyong essay para maging impactful ito sa iyong mga readers. Kakaroon ng clear introduction. Dapat sa pinaka-introduction pa lang, na-catch mo na agad yung attention ng iyong readers. Especially kung ang topic nyo ay paggawa ng essay, kailangan catchy yung introduction pa lang. Kailangan sa introduction mo pa lang, kailangan hinihikayat mo na sila na ito, meron akong gustong patunayan sa essay na to. So, kailangan yung basahin dahil ang mga details dito or mga information ay napaka-importante at gigising sa inyong natutulog na utak or damdamin. Kailangan naglalaman siya ng pinaka-main point mo. For example, kung gusto mong gumawa ng essay about proper waste disposal, pwede kang maglagay ng statement na i-relate mo sa current situation na naganap nung yung bagyong Karina, tinamaan yung Metro Manila, especially yung Makati, pwedeng mong gawin yon. Ilagay mo sa pinaka-introduction mo na ganito yung nagiging resulta kung hindi tayo nagkakaroon ng proper waste disposal. Isang malakihang baha. Napaka-powerful ng point na yon kung ang topic mo ay about proper waste disposal. Sa ganong example pa lang, yung pala yung magiging resulta kung hindi tayo magkakaroon ng proper waste disposal. Sumunod naman ay yung body of your essay. Dito mo ilalatag yung mga isa-isang details kung ano ba yung cause ng pagkakaroon ng malakihang baha. Dapat yung main body mo ay sumusuport sa yung introduction. Mag-end ka sa clear conclusion. So, kung ipagpapatuloy natin yung ganitong gawain, anong mangyari na lang sa mundo. So, kailangan yung conclusion mo is impactful din. So, kung impactful yung introduction mo, bigyan mo din ng impact yung conclusion mo para mas maging strong gusto mong patunayan sa iyong essays. Pwede kang mag-end na kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo mag-iisip ng mga solution, kung hindi natin pupukawin yung mga isip ng tao, especially the government, ganon, kung ano yung pinaka-the best solution talaga para maiwasan na ang malakihang baha. Huwag mong kalimutan yung paggamit ng proper language. Basta-basta lang gagamit ng mga language na gusto mo, mga language na naririnig mo lang sa kalye. So, hindi yung pwede. Essay is part of academic work. So, kailangan magkaroon ka ng proper use of language. Hindi lang words yung kailangan mong bantayan. Kailangan din bantayan mo yung spelling, yung grammar, especially kung gusto mong magkaroon ng active na essay, active siyang pakinggan, kailangan nasa active voice ang iyong essay para magmukhang updated yung essay mo. After mong ma-form yung essay, wag mong kalimutan na basahin ulit to para magkaroon ng revision tapos editing kung ano pa yung dapat i-polish. The last one is yung confidence. Hindi ibig sabihin na um, susulat ako ng essay kasi confident ako. Confident akong maganda yung essay ko. Kailangan confident ka na yung essay mo ay hindi lang manggigising ng iyong readers na ganito yung nangyayari sa atin. Dapat meron silang makukuha na pwede nilang gawin base sa nabasa nilang essay na ginawa. Yun yung mga dapat mong tandaan kung ikaw ay gagawa ng essay para magkaroon ka ng powerful essay. Ayan, yun lamang po. Thank you guys for watching and
Happy learning everyone. Bye.